Ngayong ipinatutupad ang No Contact Apprehension Policy o NCAP, may paglilinaw din ang ahensya kaugnay sa mga emergency vehicle. Nagpapatrol, Victoria Tulad. Nilinaw ng MMDA sa isang pahayag na exempted sa huli ang mga emergency vehicle gaya ng ambulansya, truck ng bombero at police units na rumeresponde sa emergency sa ilalim ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Pagtitiyak ng MMDA, hindi maaantala ang mga emergency vehicle sa ganitong pagkakataon. Rest assured po sa ating mga partners, sa mga volunteer groups, emergency responders, kaagapay niyo po kami. We are all partners when it comes to disaster and emergency responses. Giit ng MMDA, kailangan siguruhing lehitimo ang mga emergency vehicle. May mga nahuhuli pong ganyan, service ng punerarya, pang-pick up ng patay, ay nagpapanggap pong ambulansya. Pero may pakiusap ang MMDA sa mga gumagamit ng emergency vehicle. Kung wala naman talagang emergency at wala namang re-respondihan, sana po ay sumunod naman sa batas trapiko at sana wag naman pong abusuhin yung pribileyo na binibigay ng ating gobyerno sa kanila. Nagbabala rin ng MMDA sa mga nagtatakip ng plaka para makaiwas sa huli. Marami kaming na-monitor sa CCTV na nilagyan ng electrical tape, nilagyan ng masking tape. I am warning them na ang penalty for this is 5,000. Sa ilalim ng NCAP, gumagamit ng CCTV cameras para manghuli ng mga lumalabag sa batas trapiko. Sa unang 3 araw ng muling pagpapatupad nito, tuloy-tuloy ang pagbaba ng mga nahuhuli. Patunay umano na sumusunod ang publiko ayon sa MMDA. Ang mga motorista, hati ang pananaw. Sang-ayon naman ako. Kasi para matuto yung mga driver na na singit ng singit kahit alam mong mali. Talagang minadali yan. Kasi dapat yan, inayos muna nila pag paliwanag. Nakakalito yung sa sistema ng panguhuli nila. Ang isang motorcycle ride-hailing platform, suportado ang paggamit ng teknolohiya para maisaayos ang trapiko. Yung NCAP is a good system in itself. Now, whether it's effective will depend on the implementation. Maganda yung ginagawa ng MMDA na talagang pinapatawag lahat ng mga stakeholders at continuous yung usapan. Nakipagpulong ang ride-hailing firm at ibang stakeholders sa MMDA kamakailan para iparating ang kanilang mga suhestyon. Kabilang dito ang maagap na pagpapaalam kung mayroong violation. Nauna nang sinabi ng MMDA na magkakaroon ng text notification at hindi basta-basta ang panghuhuli. Kinumit ko ho sa lahat ng motorcycle group na pagdating doon sa mga lanes na malabo dahil nag-asphalt overlay ang DPWH or may mga merging lanes, narrow lanes, hindi kami manghuhuli. And binilin ho namin sa aming mga tauhan na nag-validate ng mga huli ng NCAP na hindi dapat yan ina-approve. Nakikipagtulungan naman ng MMDA sa iba-ibang online payment platforms, piling bangko at bayad center para sa mabilis na pagbabayad ng penalty. Kapag hindi naman po na-settle yung kanilang violation, ang MMDA po walang surcharge or interest. Kahit ilang buwan mo yan hindi mabayaran, hindi po nagdadagdag at walang interest. So ang problema mo lang, kapag hindi mo binayaran, kapag magre-renew ka,